Counter affidavit na po namin dyan. Anong relevance nitong portion na ito, yung pakikipag-usap di umano ni Senator De Lima, then chairperson, sa inyo, personal at saka sa telepono, ano bang relevance noong portion na yon doon sa inyong counter affidavit? Paano nyo i-defend yung sarili ninyo doon sa inyong apila? Sa mga nag-appeal? Sa NAPOLCOM? Sarap po, Your Honor. Regional Appellate Board. Okay, anong relevance? Bakit yung sinama yan? Kasi hindi naman ito ngayon eh, 2009. This joint affidavit, Your Honor, is a counter affidavit to quash the application of search warrant doon po sa Laod Quarry kasi kami ni Umawan po, andito po yung mga pangalan namin doon. Kami po ang dalawa po kami respondent sa paghukay doon sa Laod Quarry. Pero nga, ang tanong ko, anong point, bakit kailangang inarate ninyo yung insidente noong May 22, 2009, nung nagkaroon ng pagdinig doon sa waterfront? Anong relevance doon sa inyong counter affidavit o sa inyong depensa? Can I talk to my lawyer, Your Honor? And definitely, walang connection yan sa pagdinig ngayon ng Senado. Dahil ito'y nangyari pa 2009. Ang tanong ko, relevance noong 2009 doon sa kaso ninyo, hindi dito sa pagdinig na ginagawa natin ngayon. In the first place, incidental lamang na nabanggit ito dahil hindi naman kami ang nag-initiate para masumon itong dalawa kung hindi mismong si Senator De Lima. Bato, tsaka si Bato-Bato. Hindi, nabanggit ni Matubato, pero ang nag-request, ang nag-manifest o nag-move, either Senator De Lima, sa manifestation niya, sinundan ni Senator Trillanes para mag-motion o mag-move para imbitahin natin itong mga pulis na ito. So, walang kinalaman sa pagdinig na ginagawa ngayon, ang pagkasama nitong naresyo ninyo tungkol sa pagdinig noong May 22 dahil ginawa pa ito noong 2009. Ang tanong ko lamang, anong relevance nitong portion na ito doon sa inyong pinaglalaban na kaso noong 2009? It seems that there's an insinuation, Your Honor, na para bang in exchange of my siguro yung statement ko po laban doon sa dalawa pong nagkatunggali nga pong politiko. So, nag-ascribe ka ng motive kung bakit kayo kinasuhan, meron kasing motibo na politika. Yes, Ganun Your ba? Honor. Okay. Naipit kayo sa dalawang bato, Duterte and Nograles. Opo, Your Kaya Honor. maraming bato dito sa hearing na ito, no? So, may Bato-Bato, may bato, meron pang kapatid si Edgar, bato na naman, no? Eduardo. So, ibig sabihin niya, naipit kayo. Now, saan nyo ginamit itong affidavit na ito noong 2009? Yes, Mr. Humawan, SPO1, Humawan. Yes, Your Honor. Ang una nito, Your Honor, may public inquiry doon sa CHR, May 22. And then, nung lumabas itong application for search warrant, Your Honor, nung akusahan kami ng 13 counts murder, ito na naman ang naglabas na affidavit, Your Honor, itong counter namin. Sandali para malaman ng publiko at alaman ng lahat namin dito, ng mga nandito. May kaso, may pinasa ang CHR, una sa lower court, tapos sinapina sa Court of Appeals, dahil ang gusto nila buksan yung Laod Quarry. Tama ba yan? Siguro, Your Honor, hindi ko alam yung nangyari, Your Honor. Basta, Hindi, dahil kanya yung Laod di ba? Oh, Laod Quarry ito, Your Honor. Sa Laod Quarry, may sinasabi doon na may mga nakalibing doon. Yes, Your Honor. May search warrant May search na warrant, hinihiling para Your Honor. buksan yun. Yes, Your Honor. Tama, yun nga sinasabi ko. Yes, Your Honor. Pinapakwas nyo, tinipigil nyo yun dahil kayo naiipit doon na pinagbibintangan kayo ang naglibing. Tama ba yan? Kami nagpatay, kami naglibing. Kaya, Sino nagpapakwas? Si Laod. Yung Benjamin Laod ba yan? Bienvenido Laod, Benvenuto Your Laod. Honor. Siya yung nag-file ng kwasal, di ba? Yes, Your Para Honor. request yung warrant. Anong naging papel nyo naman? Bakit kayo nag-counter affidavit? Siyempre, Your Honor, ang pagbibintang dito, may accusation dito na may extrajudicial killing pa rin. Sabi, ako daw ang nagabaya doon sa
sa akin kumukuha yung mga ganito pa rin, may mga civilians, ako nagbabayad, pagkatapos ako nag-i-instruction na papatayin, ako din nag-i-instruction na ilibing, ako din ang nagpatay, kaming dalawa nagalibing. So sinagot namin ito, Your Honor, itong joint affidavit namin dalawa. So ngayon, ito na ngayon ito, Your Honor. Yung Ang ibig affidavit. sabihin nyo, gumawa kayo ng affidavit na yan, dahil ang palagay nyo, ginigipit kayo, nagsabi kayo ngayon ng isang insidente na magpapatunay na ginigipit kayo para magsalita kayo, makatulong sa kaso ng gobyerno ng CHR laban kay Mayor Duterte at that time. Tama ba yan? Yes, Your Honor. At ito ay inuudyo ka na that time by Congressman Nograles? Tama ba yan? Sa akin, Your Honor, hindi ko yan na-experience. Iba din ang experience ni POT. Pero yun ang Ayaw. sinabi niya, nagbabakbakan yung dalawang bato di ba? Siguro, Your Honor, sa iba yung experience ko, ito Pero lang. pwede rin na ang CHR hinahabol rin na merong extrajudicial killing sa Davao at nagkaroon ka ng experience na ikaw ay pinipilit na o kinakausap o hinihimok o hinihimas para magbigay ng testigo, ng testimony laban doon sa mga taong involved ng isang tao o kaya kamo ka mismo na si Senator De Lima nga na ngayon, si Chairman De Lima at that time. Yun Tama po ba? ang talagang pumasok sa isip ko, Your Honor. Alright. Let me just go to Mr. Humawan, just to cut the chase. Marami pa tayong testigo ano yun naman sa inyo? Kayo ba hinimok rin? Meron ba kayo sinasabi dyan na hinimok rin kayo? Ano Hindi. experience nyo naman? Hindi ako hinimok, Your Honor, pero accusations lang na doon sa extrajudicial killing. Oo. Wala lumapit sa inyo. Wala naman, Your Honor, pero may mga threat na siguro pananakot na para maiipit rin, ganun lang, pero walang naglapit. Walang nagbigay ng telephone number, yung cellphone number. Ano ang gusto mong palabasin dito sa testimony mo dito ngayon? Meron ka bang statement? O pareho kayo? Yung kanina, Your Honor, kasi na-implicate naman kami dito kay Matubato. Ito namang killing. Ay, sinabi ni Matubato Oo. na kasama kayo. Inuulit-ulit yun nangyari doon sa Oo. Laod. Yes, Your Honor. Oo. So inulit na naman itong accusation dito na marami kaming pinatay, and then meron na namang pinatay dito na dalawa, yung dance instructor at saka yung heated argument ni Vice Mayor Paulo Duterte. So i-relate lang namin itong dalawang nangyari, Your Honor. Parang may relasyon kasi. May tatanong lang ako. Ang alam ko dyan, pinag-aralan ko ito Alam mo, lumabas ang Korte Suprema. Nabuksan yun. Binigyan kayo ng search warrant, di ba, CHR. Ano ba nangyari doon? Nakapasok ba yung CHR? Naghukay ba kayo doon sa dalawang kuweba doon? At ano nangyari? May nakuha ba mga bangkay doon? Hindi naman namin alam, Your Honor, kay si HR na lang. Maybe Senator De Lima, who was the CHR that time, can shed some light on this matter. Yes, with respect to the search at the Laod property, yung Samaa, yung quarry. Noong 2009 po, pumunta po kami doon on the strength of a search warrant. Nung una po, nag-grant ng search. Nung una, humingi po kami sa RTC Davao ng search warrant, dinenay. So kumuha po. Actually, hindi po kami ang kumuha pala. It's actually PNP-CIDG. That's correct. Kasi tumulong sa CHR, yung PNP-CIDG. Kumuha po sila. They tried to get the CHR search warrant from the RTC of Davao, but it was denied. So they got one from RTC Manila. So nung una, Nag-issue yung jurisdiction. nag-i-issue yung jurisdiction, although yung search warrant nga po, na-implement momentarily. Isang beses lang po kami nakapasok, dahil after that, recall naman po nung RTC Manila Yes. judge. Tapos So nagbago. inakyat po ng PNP-CIDG sa Court of Appeals. The Court of Appeals sustained the The warrant. validity of the search warrant. Correct. By the way, the case was filed by Bienvenido Laod, the owner of that property. So nung sinustain ng Court of Appeals yung search warrant, umakyat naman po si Bienvenido Laod The Supreme Court. sa Supreme Court. He was represented by now Justice Secretary Aguirre. The Supreme Court sustained
the search warrant. Search warrant. So in a decision or resolution 2014, later part That's of correct. 2014, May 2014. inaalam ko pa po kung it already attained finality because the party there is PNP CIDG. Ako po mismo wala po akong na-receive na copy of that resolution. So it would appear na even if the Supreme Court sustained the validity of the search warrant at pinapag-go na nga yung pag-search uli sa Laod Quarry, ay mukhang hindi naman ho bumalik na yung PNP Mr. CIDG. Chairman, with your permission. Please go ahead. Kayo po yung, tatanungin ko na lang kayo. You were then the Secretary of Justice. Yes, in 2014. Were you able to monitor the Supreme Court ruling sustaining the Court of Appeals? No, I wasn't. I was not. Sayang. Kasi kung na-monitor niyo, you could have pursued because you were then Secretary of Justice. Yes, Because 2014, you were still there. yes, that's correct. So sayang, kung na-monitor ninyo, sana pilrusun nyo na lang para Yes, yes. na-implement yung search warrant. That is correct. But to be very frank, I'm sorry, Madam Senator, to be very frank, such an important case where you were involved, you investigated, di po ba dapat sinundan nyo yung kasong yun? To May 2014, you were still Secretary of Justice. You ran in the elections of 2016, which was held in May 2016. Within that time, that's about 1 year. Di po ba? Hindi nyo hinabol yun? It never occurred to me to really monitor or to follow up the particular But do case. you know if they were able finally to go into the Laud quarry? I have no knowledge, and I guess this is just a speculation. It was never done. I was wondering about that. But Yes. anyway, so eto, parang dahil ginigibit kayo, naalala nyo bigla ikaw, Mr. Ayaw, na nilapitan ka in 2009, naggawa ka ng affidavit, at yan ang ginagawa mong na parang pinalalabas mo na may nag-uudyok sa'yo, nakapalit yan, madidismiss yung kaso mo para malis ka, natatakot ka naman dahil nag-uumpugan yung dalawang bato, paiipit ka kay Senator Duterte, kay Mayor Duterte kung sakasakali, at may ipot ka naman ng kabila kay Speaker Nograles. Hindi pumasok sa kalooban mo na ang CHR ang siya nagigipit sa'yo. Yung ba pumasok sa'yo? Yun nga po, Your Honor. Ano yung nga po? Yung pong... CHR, o si Duterte, o si Nograles, o lahat sila? lahat po sila, Your Honor. Okay. Sige. CHR nanggigipit po sa inyo. So ang implication nyo po, merong si Speaker Nograles sa CHR. Opo. CHR is an independent institution. Yes, I know. The witness is And speculating. ang sinasabi niyo ho ba, yung pag-iimbestiga namin ng DDS noong 2009 was politically motivated or there is some political color into it? Sa akin po, exactly. Sa palagay niyo po yun? Exactly po. That's just your thinking. Yes, ma'am. And I take offense Yes, ma'am. because I don't do things with political color. It was just a matter of doing my duty as then CHR chairperson. Well, I just wanted to say this, Your Honor, para malaman ng tao, para hindi nalilito at that time, nag-aaway yung dalawa, Speaker Nograles at saka si Mayor Duterte, and Speaker Nograles, they were in a very, very strong conflict at that time. So, maaaring pumasok sa speculation ng witness na nagagamit yung CHR o nagagamit yung kanyang sarili para magkaroon ng kapaliwanagan kung bakit nagagamit kasi naiipit. Naiipit sila dahil maliliit sila na ang malalaki naglalaban-laban. Anyway, please proceed. Senator? So sa inyo pong dalawa, ang sabi po ni Mr. Matobato, kayo daw po, SPO2 Ayaw, ay involved dun sa 1993 bombing ng Davao Mosque, tsaka dun sa 2003 abduction and killing of media man June Pala. Dinideny niyo po siyempre yon. Yes, Your Honor. Kasama po kayo ng heinous crime section. Opo, kasama ko po. Kayo din po, SPO1 Humawan. Kailan po kayo sumama sa heinous crime section? Opo.
2001 up to 2009. Kilala niyo po si